Paano mag-set ng boundaries sa narcissist? Kapag kayo magse-set ng boundaries sa narcissist, expect nyo na merong ditong gulong mangyayari. May manipulation tactics na gagamitin. Merong control na mangyayari. Merong paghahalukay sa baul ng nakaraan. Huhugutin yung nakaraan, ipapaalaala sa iyo, tapos magkakagulo kayo. So, ganun na mangyayari. Yung mga nangyari sa iyo nung nakaraan, dadalhin sa present, tapos magkakagulo kayo. Mag-aaway kayo doon. So, ang gagawin niya, para hindi matuloy yung boundaries, para masira yung diskarte mo sa pagsiset ng boundaries, ganun ang gagawin niya. Halimbawa, ganito, sa pera, nag-set ka ng boundaries, sasabihin mo ganito, yung sweldo ko, kailangan meron diyang mababawas na ipon, hindi mo dapat gastusin lahat yan. Dapat meron tayong savings ganito, ganyan. Ipinakita mo ngayon yung budgeting system. Magagalit yon. Kasi ayaw ng narcissist na nagseset ng boundaries eh. Sa pera, lalo na sa pera, ayaw niya ng ganon. So, ang mangyayari nun ay gagamit yon ng manipulation tactic, sari-sari. Pwedeng kumuha siya ng mga problema sa nakaraan na nangyari na noon, hahalongkatin niya yon para magkagulo kayo. So, ganun ang mangyayari doon. So, may mga uungkatin siya na mga kung ano-ano para nang sa ganun, hindi matuloy yung diskarte mo sa pagsiset mo ng boundaries. Dapat handa kayo doon. Dapat hindi kayo magpapadala doon. At napakarami pang iba't ibang mga situations na pwede niyang gawin. So, depende. Iba't ibang sitwasyon, iba't iba yung mangyayari sa inyo during the time na kayo ay magseset ng boundaries. So, kapag nagseset ng boundaries, kailangan firm, kailangan hindi kayo magpapadistract, kailangan hindi kayo magpapadala dun sa mga manipulation tactics. Another manipulation tactic na pwedeng gawin during the time na nagseset kayo ng boundary ay pabiktim. Ito yung victimization. Victimization, magpapabiktim yan. Sasabihin ni, halimbawa, meron siyang sakit. Isinusugal niya o isinasabong niya yung pera ninyo, yung sweldo mo. Wala siyang trabaho, halimbawa, part-time lang. Tapos, ay sabi mo, itong sweldo ko, itong 100,000 na sweldo ko, 90% ng sahod na ito ay para dun sa expenses at sa mga bayarin, tapos yung 10% nito ay ise-save ko. Ganun. Tapos nag-set ka ng budgeting sa tuition fee, ito yung pupunta sa tuition fee, pupunta sa mortgage ng bahay, pupunta sa uh, hulugan na sasakyan, etc. etc. So meron kang sistema kung paano ang ginagawa. Ngayon, ang mangyayari doon, magpapabiktim yun. May sakit, sasabihin niya, alam mo, baka hindi na ako tumagal sa mundong ibabaw. Ngayon ka pa ba maghihigpit sa pera? Ngayon pa ba tayo magkakaganito? Hayaan mo na ako na magsabong, lumigaya, libangan ko to eh. So, something like that. So, syempre, ikaw maaawa ka. So, hindi na matutuloy yung pagsiset mo ng boundaries. Victimization. Sobrang daming ganitong examples. No? Iba't ibang estilo. Meron pa ngang yung halimbawa ay meron kang negosyo na pinalalago. Ang gagawin niya, magsiset ka ngayon ng boundaries. Ang gagawin niya, gagastusin niya yung pera ng negosyo. Ikaw naman, magsiset ka ng boundaries. Magpapabiktim siya doon. So yung ganun, sobrang daming pwede natin gawing example. Hindi na natin maiisa-isa dito. Basta ang summary nito ay huwag kayong magpapadala doon sa manipulation tactics or sa pagpapaikot na gagawin. Kasi ang mga narcissist, kapag ka nagsaset ka ng boundary, nililito ka eh. Lilituhin ka, papaguring ka, merong tinatawag na circular arguments, yung paulit-ulit, paikot-ikot ang nangyayari sa inyo. Yun na lang nang yun ang pinag-uusapan nyo. Hindi nyo ba napapansin na yun na lang nang yun ang pinag-aawayan nyo? Kada ka magsaset ng boundaries, magsaset ka ng limit, lagi nang ini-open yung mga ganoong issues. So, nagugulo eh. So, remember this. Be firm. Kailangan ay assertive kayo. When I say assertive, pag kayo ay nag-set ng boundary, i-enforce ninyo, panindigan nyo sa madaling salita, ipatupad nyo. So, see you in my next content. Bye for now.